The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. The one who comes from above is above all. The one who is of the earth is earthly and speaks of earthly things. But the one who comes from heaven is above all. He testifies to what he has seen and heard, but no one accepts his testimony. Whoever does accept his testimony certifies that God is trustworthy. For the one whom God sent speaks the words of God. He does not ration his gift of the Spirit. The Father loves the Son and has given everything over to him. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever disobeys the Son will not see life, but the wrath of God remains upon him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Praise be Jesus Christ. Now and forever. Magandang umaga mga kapatid, to our visitors and pilgrims. Pakibating ang katabi natin ng good morning. Good morning po sa inyo. Pakingitian din ng ating mga kasama, and to our online parishioners, thank you for praying with us this morning. Ang ganda po ng sinabi sa Ebanghelyo ngayon na magandang paalala sa atin, lalo na sa ating mga kuripot. Ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, He does not ration His gift of the Spirit. Hindi nagbibigay ang Diyos ng kanyang biyaya ng tingi. The Father loves the Son and has given everything over to Him. Ang pagbibigay ng Diyos ay pagbibigay ng buo at ng lahat. Hindi ito pagbubuo ng hati-hati o tingi-tingi. He does not ration His gift of the Spirit. He gives it in abundance. He gives it fully, wholeheartedly. And for some of us, it would be difficult to live like this because we are used to compartmentalizing our lives. We are used to dissecting it by section, na ito dito lang, yan ganyan lang, o hanggang ganyan na lang. Now, halimbawa sa ating pakikitungo sa isa't isa, iba-iba yung ating pakikitungo sa mayaman, sa mahirap. Ang iba ay pag mayaman ng kausap mo, ay buong-buo, bigay na bigay. Pero pag mahirap, pinapaalis mo lang na hindi mo pinapansin. So may binibigay ka sa iba, pero sa iba konti lang. Minsan naman, mahaba ang pasyensya mo sa isang tao, sa iba naman ay napakaiksi. Iba-iba yung ating pagbibigay. Pero ang Diyos, hindi siya marunong doon sa rationing the gift. He gives all to everyone without discrimination. He gives all to everyone, sinners and saints alike. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang discrimination. He does not ration His gift to us na parang pagrarasyon ng gasolina ngayon. No, darating ang punto siguro, I don't know, di pa tayo dumadating doon, pero darating ang panahon na galon-galon na lang. O ikaw hanggang 5 liters ka lang. Di ka pwedeng magpa-full tank. No, irarasyon na. At sa Middle East, may mga ganon na silang karanasan. Nirarasyon na ang tubig. No? May mga areas din sa atin dito na nirarasyon ng tubig, lalo na doon sa mga wala talagang water supply. Na magdadala ng tubig ang LGU o tigta 3 timba lang o 3 galon, nirarasyon. Pati nga yung milk, yung gatas, no? Nirarasyon din ang gatas, no? Para sa mga bata, lalo na nasa public school. So mahilig tayo sa rasyon.
At ang tawag natin sa rasyon ngayon ay yung ayuda. Mahilig tayo sa rasyon, ayuda. Pilahin lahat para may ayuda at rasyon. Na mabuti naman din yon. Okay naman din yon kasi nga nabibigyan ang lahat. Pero sa measurement ng Diyos, God's love has no measure. The measure of God's love is that it is not measured. It is given to all. Sa mga bata na makukulit, ang pag-ibig natin ay buo at ganap, pagtanggap sa isa't isa. Sa mga senior citizens na mainitin ng ulo, tanggap natin lahat, no? Kakatuwa po kayo, no, na mga online natin, no? Alam niyo po, may mga online parishioners tayo na palagi nagko-correct sa akin, no? May mga message sila, Father, fraternal correction, bakit ganito, bakit ka ganyan? Pag nagbibiro po ako minsan, no, na-offend kayo. Halimbawa po, biniro ko yung mga seminarista na malalakas kumain. Abay, may na-offend pala sa inyo, no? Sorry po, no? Hindi naman malakas kumain yung mga yan. Sorry, brothers, ha? Pero minsan, no, napakakitid ng ating pag-unawa, no? Na para bagang yung ating pagmamahal ay para lamang sa ganito o ganyan. Maraming beses nirarasyon natin ang ating pagmamahal. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon, pag nagmahal ka, mahalin mo ng buo. Mahalin mo ng walang alinlangan. Mahalin mo ng walang kondisyon. Mahalin mo ng hindi yung hanggang dito lang. Kasi pag ginawa ng Diyos sa atin yun, minahal lang niya, ang gusto niya, kawawa tayo o kawawa din ang ilan sa atin. Kaya nga binibigay sa atin ng Panginoon ngayon ang halimbawa na when you love, do not ration your love. When you love, you give it your all. Pag nagbibigay ka na rin lang, di ibigay mo ng kusang loob. Hindi yung nagmamaktol ka pa, nagbibigay ka. O kaya pag nagmamahal ka, pag tumawa ka, huwag ka na Minsan, di ba, yung tawa natin parang, hanggang dito lang. Para baga, yan, may kilo ang pagtawa. Kung masaya ka, di masaya ka. Yan. So hindi tayo nagtatangi o kaya hindi tayo nagtitingi. Yan. Pakitingnan ng katabi mo. Mahal mo ba siya ng buo? O lalo na kayo, mga bata, love one another. Love one another without discrimination na si best friend mo, si BFF mo, siya lang ang love mo. Yung iba, kaaway mo na. O sa inyo mga bata, sino rito yung mga magabarkada? O kasi close kami lang. Para kaming pakialam sa inyo, o kami lang. Hindi ganon ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. At hindi siya nagtatangi o nagtitingi, o hindi siya tumitingin. Ang pag-ibig niya ay hindi nirarasyon. Ang pag-ibig niya ay buong-buong pinagkakaloob sa lahat. So in this Mass, we ask the Lord to give us that kind of heart. A heart that is ready to give all. A heart that is ready to love all. May we always imitate God's love. God who loves in abundance. Praise be Jesus Christ. Now and forever. Let us pray. Almighty, ever-living God, who restored us to eternal life in the resurrection of Christ, increase in us, we pray, the fruits of this Paschal sacrament, and pour into our hearts the strength of this saving food through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po ulit sa inyong pagdalo sa ating banal na misa. Sister Flora is not with us today, but she'll be back next week. After the Mass, we will have our prayer of healing for the healing of the sick through the relics of our saints, no? San Padre Pio, San Ezequiel Moreno, Santa Maria Goretti, and San Carlo Acutis. Again, friends, the Lord is never stingy in His blessings and graces. He does not ration the Spirit. The healing that we want, the healing that we pray for, the Lord will give it to us.
Have faith in the Lord. No? To our online parishioners, hindi ho madamot ang Diyos. The Lord always provides. The Lord always helps us. The Lord be with you. And with your spirit. And may our loving God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.